Makinig po kayo na mabuti kasi i-update ko kayo doon sa mga cost and fees na shoulder ng mga employers. Ano pong ibig sabihin ito kung shoulder ng employers ang mga cost and fees na ito? Ibig sabihin po, libre po ito sa mga applicants. Hindi po kayo dapat magbabayad ng mga fees na ito. So, isa-isahin po natin kung ano-ano yung mga yan. Una na po, eto. Basahin po natin mismo sa DMW. Ito ang aking first international flight. First going to Canada. Si Lexi, ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Aalis na si Papa. Wala. Wala lang? Walang ingat? Ingat? I Ako! love you. Ingat. Ikaw, Mama. I love you, blah, blah, blah. I love you, blah, blah. It's another day and another great and exciting na opportunity. Lalo na doon sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho dito sa Canada. Di nga pala, bago pala sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong video. Kasi sayang po kung mapakalampas nyo yung mga tips, mga informations, at lalong-lalo na yung mga opportunities at syempre malaman nyo na rin yung buhay namin dito sa Canada. Ngayong araw na ito ay mayroon akong ipipick up na libreng pagkain dito sa Denny's kasi tinext nila ako and kailangan ko na siyang pick upin kasi meron lang akong 7 days before I can redeem it. Kaya samahan nyo ako mga kababayan. Punta tayo sa Denny's. Masarap ang breakfast nila dito. Nandito na ako sa Denny's. Medyo malamig ngayon Hi, just wanted to ask, how do I redeem this? I think you just have to scan it. Yeah. I'm gonna go get my manager so I can ask about this one. Please, thank you. No worries. Yeah. And I'll take this for to go. You can't take to go. It's valid only for dining. For day. Okay. Yeah. Then I'll do it Yeah, for no day. worries. Okay, thank you. Here. Thank you. All right. You want something to drink? Just a coffee, please. Just a coffee? Yeah, thank you. So, pwede lang daw itong i-redeem dito sa store. Hindi ko pwedeng i-take out. Enjoy ko na lang siguro. Just to serve with eggs, gravy, and cheese. Here, sir. Thank you. Awesome. Appreciate it. Yes. Masarap ang coffee dito Okay, finish up. Kailangan ko ng asukal. So balik kape lang ang babayaran ko dito. Kasi hindi pala ito kasama sa libre. First time ko lang makakain dito sa location na ito ng Denny's. Check muna tayo ng mga comments sa ating YouTube channel. Tagal ng order ko. Sa 20 minutes na ako dito nag-iipon. Naiinip na ako. Here you go, sir. I know. Thank you. Awesome. Yeah. Can I get anything else for you? No, that's it. Thank Okay, you. enjoy your Okay. meal.
Ayos na. Ito na yung ating free na Grand Slam. Yun, no? May bacon, sausage, egg, pancake. Mangan. Sarap ng libre. Tapos na ako kumain dito sa Dennis ng libre. Nag-text naman yung anak ko, nagpapasundo. Yung anak ko kasi nagtatrabaho as barista sa Second Cup. O, doon sa mga kababayan natin na naghahanap ng opportunity dito sa Canada as barista, mag-leave po kayo ng comment below para maibigay ko po sa inyo yung link kung saan kayo pwedeng mag-apply. Yung anak ko kasi dati ang nagtatrabaho sa daycare, pero dahil nag-aaral siya ay nagpahinga muna siya sa pagtatrabaho niya sa daycare and nagpa-part-time lang muna siya ngayon sa Second Cup na as barista. Ayan. Susunduin ko lang yung nanay ko at saka yung aso namin kasi gustong makita nung anak ko yung aso namin tuwing sinusundo siya. Sa Second Cup kasi merong tinatawag na Pop Cup. Treat yun para sa mga aso na libre. So yung aso namin, excited siya parati tuwing sinusundo yung anak ko dahil nga doon sa treat. Tsaka yung nanay ko, susunduin ko rin. Yung nanay ko is visitor dito sa Canada and malapit na matapos yung kanyang 6 months dito, kaya i-apply ko naman siya ng extension. Kasi gusto pa niya magstay dito nag-enjoy yung nanay ko And hopefully, pag nag-open up yung sponsorship para sa mga relatives mo, sa parents and grandparents pala, para may apply naman sila ng permanent resident status dito sa Canada, i-apply ko din yung nanay ko. Kasi mas maganda na maging permanent resident siya dito sa Canada. Mahirap kasi pagka visitor ka pa lang dito sa Canada, syempre wala kang benefits na makukuha. And yung insurance mo, you have to pay for visitor insurance. Napaka-importante po yan mga kababayan doon sa mga magvi-visit dito sa Canada. Kumuha po kayo ng insurance. Dahil nung mga kamakailan nga, meron akong mga nababalitaan na hindi maganda na nangyayari sa mga visitor dito sa Canada. Ngayon, nagkakaproblema sila. Nahihirapan sila. Dun sa na-share ko na po yan sa isang video ko na meron nga tayong kabayan dito na visitor sa kasamaang palad. Yung isa na naikwento ko doon sa vlog kong yon ay hindi pa nakakarating dito sa Canada, hindi na nakarating ng buhay mga kababayan. Sad news yan. Yung isa naman na dito na sa Canada pero dito rin binawian ng buhay. Ngayon nahihirapan yung family dahil kailangan i-transport yung katawan papunta sa Pilipinas. Kailangan po ng malaking pera doon. So yung mga ganyang sitwasyon, para maiwasan po, kukuha po tayo ng insurance. Yun po ang importansya niyan. Dahil ang insurance, nasabi ko na rin yan, parang seatbelt yan, na maaaring hindi mo kailangan sa ngayon itong seatbelt, pero just in case magkaroon ng emergency, at least naka-seatbelt ka. Harry, come here. O, doon sa mga hindi pa nakakilala kay Harry, ito yung aso namin, si Harry. Say hi.
kasi Are tagal we? kasi. Itong aso namin, pag sinabi mo yung word na tara, nagwawala na ito. Or yung let's go. Kasi alam niya, naiintindihan niya yun. Nalobat yung aking GoPro. Kaya ito yung gagamitin ko. Itong bagong camera Sit natin. down, sit. Harry, sit. Sony. Yan. Sony ZV-1F ba ito? Ayun. Yun, yung mga ZV na camera. Yan yung aso namin, oh. Excited na makita yung kanyang nanay. Yan. Hi. You want a pup cup? Hello. You want a pup cup? You're so lovely. Ayan, nasa drive-thru kami, oh. Yan ang drive-thru ng Second Cup. Wala na sasakyan. Let's go, Ari. Baka may dumaan na sasakyan. Hurry. Ayun! Ang kanyang Pop Cup! Yay! Nakain. Oh! Ay! Nahulog. Nahulog. Kukunin niya yan. Kakainin niya yan. Yeah. Oh, There's the pati treat. yung nasa floor, kinain mo na. Oh, Ari. Ayan yung anak mo. Kunin mo. Kunin mo to. Ha? Hindi ko siya maiiwan right now eh. Kasi yung Bakit? kasama niya wala. Oh, mga anong oras pa? Hindi ko alam. Wait. Mamaya. Here. Oh, oh. Dito tayo. Hurry. Come here. Lamig ngayon ah. It's -10. It's 4 o'clock in the afternoon. Pero mapapansin nyo, medyo may kadiliman na. Hindi na nag-fall. Diretso na yata talaga sa winter. At doon sa mga kababayan nga pala natin na nagtatanong sa akin kung ano daw ba yung mga fees and cost na shoulder ng mga employers. Eto mga kababayan, makinig po kayo na mabuti kasi i-update ko kayo doon sa mga cost and fees na shoulder ng mga employers. Ano pong ibig sabihin ito kung shoulder ng employers ang mga cost and fees na ito? Ibig sabihin po, libre po ito sa mga applicants. Hindi po kayo dapat magbabayad ng mga fees na ito. So, isa-isahin po natin kung ano-ano yung mga yan. Una na po, eto. Basahin po natin mismo sa DMW na pinost po kasi ito ng IPAMS. At yung IPAMS po is isa sa mga agencies na legit na inire-recommend ko po sa inyo. Pero kinapture po nila ito dun sa DMW. Ang sabi po nila dito, notice to applicants, fees and cost chargeable to employers. Part 2, Rule 5 of the DMW Rules and Regulations 2023. Ang sabi po dito, cost shouldered by the employers. Number 1, visa, including the stamping fee. Pangalawa, work permit and residence permit. Number 3, round-trip airfare. Transportation from the airport to the job site. So, ibig sabihin, libre po ang inyong airfare. DMW processing fee, OWA membership fee, additional trade test, assessment if required by the principal employer. So sana po mga kababayan, malinaw po yan ha. Doon sa mga magsasabi na, hindi naman yata totoo yung ina-update mong yan yung mga libreng yan kasi sinisingil kami. Nako mga kababayan, kung sinisingil kayo ng mga fees na yan, siguro hindi yan yung mga agencies na nire-recommend ko sa inyo. Or maaring pangalan ng agency pero kinokopya lang kasi marami pong ganyan ngayon sa Facebook kinokopya po yung pangalan ng legit na agency at gumagawa sila ng
ng panibagong Facebook page na same ang pangalan. Kaya mag-iingat po kayo mga kababayan. Kaya kung gusto nyo ng legit na agency, yung tamang link at saka yung kanilang Facebook page na legit, ay nasa ilalim po ng description ng video ito. Kung hindi nyo po matagpuan yung link, mag-leave na lang po kayo ng comment mga kababayan at ibibigay ko po sa inyo yung official na mga Facebook page. At mag-check po tayo ng mga trabaho dito po sa iPAMS na isa sa mga legit na agency na sinasabi ko sa inyo. Screen record lang natin mga kababayan ha, para makita nyo. And titingnan natin kung ano yung mga current opportunities. At nga pala mga kababayan etong vlog ko, hinati-hati ko. So, meron pong chapters below. Para kung sakali hindi nyo gusto yung vlog ko tungkol sa buhay sa Canada, di pwede nyo pong i-skip at diretso na po kayo dun sa ating mga updates na trabaho. So, magkakaroon po tayo ng mga segments sa vlog ko. Merong buhay Canada, merong part na tungkol sa trabaho, at kung ano-ano pa mga part ang ilalagay natin. But the important thing is meron pong mga chapters, kaya huwag kayong magrereklamo na sabi, ang haba naman ng tungkol sa vlog ng buhay sa Canada. Di skip nyo po mga kababayan, hindi naman kayo pinipilit na manood. Ito po yung ating mga updates. So pag nakapunta po kayo dun sa iPAMS na agency, at yung iPAMS nga po pala mga kababayan, kaya ako nire-recommend yan, una na po sa lahat ay dahil po ano nga sila, no charging fee na agency sila. Pangalawa, recognize po nila ang ating channel at sineshare po nila yung aking mga videos. Kaya ayan, kapartner natin yan. At hindi ko official na kapartner, pero recognize po tayo. At mini-message po nila ako doon sa kanilang private group chat para ma-update tayo mga kababayan. So ito po iba't ibang countries po ang kanila ring kinikater bukod sa Canada. So hanapin po natin dito sa Canada yung mga opportunities currently ngayon. Currently na ngayon pa no? Ito, truck mechanic, leisure vehicle mechanic, CNC machinist programmer, heavy equipment mechanic foreman, conveyor belt technician, heavy equipment mechanic, bus truck mechanic, railway and yard locomotive engineers. At karamihan po do sa mga trabahong ito, high school graduate lang. Pwede kang mag-apply, kabayan. So, ayan, ano pang hinihintay nyo? Puntahan nyo na po yung www.ipams.com at pagka halimbawa, interested kayo na mag-apply. For example lang ito halimbawa na example pa truck mechanic. Ayan, pag clinic nyo po yon, lalabas po dito yung qualifications, task description, at sa ilalim po noon ay nakalagay register to apply. So ganyan lang po kasimple ang pag-a-apply sa iPAMS. So ayan po mga kababayan, brief update lang tungkol do sa mga cost and fees na shouldered ng mga employers at yung mga current hiring opportunities dito sa Canada. Sa mga susunod na vlogs ko ay mag-update pa tayo ng iba pang mga trabaho. And that's it for me today mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, buhay natin dito sa Canada, opportunities to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parating ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ay, may kalamigan na rin talaga ngayon. At ipapakita ko sa inyo ito mga kababayan. Medyo mataas ito Ayun. Yan ay yelo. Ayan yelo na umaagos. So yan. So, konting pakita lang yan. At kamusta na nga pala yung mga applications nyo mga kababayan? Balitaan nyo ako para at least ay alam ko kung ano na ang takbo ng inyong mga applications. At kung nandito na kayo sa Canada, message nyo naman ako mga kababayan para mabigyan natin ng tips
at saka mga impormasyon yung mga kababayan natin na katulad yun na nag-a-aspire din na makapunta dito sa Canada para syempre magkakaroon tayo ng konting interview. Ayun. So tara na.